Ako dahil Siri, ito ang kwento ng aking buhay. Hindi ko alam kung paano nga ba ako magsisimula sa kwentong ito. Bago ako makapasok sa ospital, nagpa-swab muna ako para malaman kung positive or negative ako sa COVID bago makapasok. Dahil sabi ng kuya ko na mag-swab kami dahil 1 week na siya nakabantay sa mama ko. At baka hindi ko na daw mabutan si mama na buhay pa. Lunggan ko nimo. Kalo ko gisod karon. So another day na po, another adlaw na sa for survival. So until now napagyapon ko sa regional hospital as a watcher ng mama. Nag-absent ako for 1 week para mabantayan ko yung mama ko at para makita ko pa siya at makapiling ko pa siya, mahawakan ko pa yung mga kamay niya at masabihan ko pa siya at mapasalamatan sa mga bagay na kanyang ginagawa para sa kanyang mga anak, lalong lalo na ako na napatapos niya ng pag-aaral at may trabaho na ngayon na hindi dahil sa mama ko. Siguro wala akong narating sa buhay, walang gumabay sa akin kung ano nga ba ang dapat gawin. Kaya sa panahong ito masasabi ko talaga na mahirap ang pinagdaanan ng mama ko. Bakit nga ba ganito pa yung inabot niya sa kanyang buhay? Ngunit alam ko sa sarili ko na may Diyos na handang gumabay kahit anumang mangyari. Sa panahong ito na naputulan na talaga ng buhay yung mama ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero sa aking sarili dapat na kalmado lang ako, maging kalmado lang ako kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, ngunit nagawa ko na ihatid si mama sa morgue para doon hintayin yung kanyang para doon ilagay yung kanyang katawan muna. Ito rin talagang panahon na masakit talaga isipin na yung wala na yung mama ko. Panahon na hindi ko alam kung ano nga ba yung gagawin ko dahil wala na yung mama ko, wala nang gagabay, wala nang magtuturo. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, na ilalagay si mama sa isang lalagyan para palamigan muna bago dadalhin sa punerarya. Sa panahon na ito masasabi ko talaga na hirap na makita mo, makapiling mo yung ina mo na wala nang buhay, wala ka nang magawa. Kahit ano pang gawin mo, wala talagang magagawa dahil hindi na talaga mabubuhay si nanay, si mama. Lakas na lang talaga ng loob na makakita mo na nilagay yung mama mo sa loob ng lalagyan. Ito ng panahon na pumunta ako sa punerarya sa Freedom Life. Sa una, pag makikita ko ng lungon, matatakot talaga ako. Pero ngayon, ako pa yung pumipili ng kanyang kabaong para sa mabuti niyang higaan. Dahil serve ni mama na mabigyan ng mabuting kabaong dahil sa kanyang mga ginagawang kabutihan sa amin mga kapatid. Kahit man lang sa huling hantungan, mabigyan siya ng magandang libingan, magandang higaan. Alam ko sa sarili ko na si mama, nakikita ni mama kung ano yung mga ginagawa ko para sa kanya, ano yung mga dapat na ibigay sa kanya kahit sa huli man lang ng kanyang buhay. Nandito na sa panahong ito, nandito na si mama sa bahay. Yung mga labi niya, talagang hindi ako umiyak dito kasi nandito si mama, nakarating na sa bahay. Itong panahon na ito talaga yung mga nagbibigay ng lakas ng loob kapag mayroong taong dumadating, nakikiramay, kahit man masakit,
sa damdamin, ngunit talagang maging matatag dahil alam mo na ikaw yung may buhay pa, na dapat talagang magpagtatag ka sa iyong sarili. Meron talagang mga araw na talagang napapaiyak, napapaluha dahil dumating ito yung ah, mga bagay na kinakabahan talaga akong mangyari, pero nangyayari talaga. Hindi talaga natin mapigilan yung buhay ng isang tao, yung buhay ng isang ina. Talagang darating yung araw na mawala ang isa sa pamilya mo, mawawala yung mama mo, mawawala yung papa mo. Ngunit kahit wala sila, maging matatag ka kahit dumating yung araw na talagang malungkot ka, na sana nandiyan pa sila sa iyong tabi. Sila yung gumagabay sa iyo, sila yung magbibigay sa iyo ng direksyon sa buhay. Sila yung papatatag sa iyo, sila yung magbigay sa iyo ng kung ano dapat gawin. Ngunit ngayon, wala na yung mama ko. Talagang ang hirap na umuwi ka sa bahay na hindi mo sila makikita. Umiyak ka na lang doon dahil sana nandito si mama, sana nandito si papa. Sabay kong kumain, sabay kong mag-amusal, at kung galing ka sa trabaho, pag uwi mo, nandyan sila na nagsasabi sa iyo na kumusta yung trabaho mo, na mabuti ka lang ba, nakakain ka ba ng maayos. Sa kanyang mga bagay, talagang mai-miss mo yung mama mo, mai-miss mo yung papa mo, pero wala tayong magawa. Sa araw na ito, pupunta kami ng simbahan para mamisahan si mama at mabigyang basbas bago papunta sa kanyang huling hantungan. Talagang masakit sa damdamin. Pinigilan ko dito yung luha ko na hindi ako umiyak. Hindi ko gustong umiyak talaga na makita ni mama na weak ako, pero hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko na umiiyak, lalo't na umiiyak din yung mga kuya ko, ate ko. At ito na nga yung nag-speech ako dito sa harapan ng simbahan. Nagpapasalamat sa mga tao na andyan, na nakiramay, lumaban sa buhay kahit man lang gaano kahirap. Ito na din yung papunta sa libingan, punta sa libingan ng mama ko, yung Freedom Life Chapel. Siya yung services na kinuha namin para maayos na malibing yung mama ko. Yung mga pamilya, pitbahay, mga relatives ko na tumutulong na madala si mama sa huling hantungan. So ito, katabi lang yon ni mama si papa. Wala pa yung 1 taon na namatay si papa at sumunod naman si mama. Yan ang pinakamasakit na talaga, na sumunod si mama na hindi pa nag 1 year si papa. Talagang masakit sa damdamin na mawalan ng ama, mawalan ng mama. Masakit talaga. Yung ilaw ng tahanan at yung haligi ng tahanan ay nawala na. Ngunit lumaban talaga tayo sa buhay kasi tayo pa rin yung nandito pa sa mundo. Hindi tayong magawa kapag si Lord na ang kumuha sa kanila. Masakit talaga kapag umuwi ka sa bahay na wala si mama, wala si papa. Kaya hindi na ako palaging umuwi ng bahay kasi makikita ko maiiyak talaga ako.